Si Isabela Denise Zulueta, nakaisa-isang anak at tagapagmana ng pinakamalaking taniman ng kakao sa Pilipinas, ay nakatakdang ikasal sa lalaking pinili ng kanyang mga magulang. Ngunit 2 linggo bago ang kanyang kasal, binigyan siya ng regalo ng kanyang pinsan, isang paanyaya sa isang misteryosong paglalakbay na tinatawag na Templed Cruise. Nais maranasan ni Isabela ang ilang bagay na kailanmay hindi pa niya nagawa, kaya tinanggap niya ang paanyaya. Doon niya nakilala si Leandro, isang makisig na lalaking agad bumihag sa kanyang atensyon. Ilang araw at gabing puno ng pagnanasa at ligaya ang kanilang pinagsaluhan. Ngunit lahat ng bagay ay may hangganan. Makaraan ang 1 linggo, ikinasal si Isabela, at laking gulat niya nang matuklasang ang lalaking nakasama niya sa cruise ay walang iba kundi ang kanyang brother-in-law. Kaya ba niyang ibaon sa limot ang mapusok nilang nakaraan, kung mismong katawan niya ang paulit-ulit na humihiling ng init ng kanyang brother-in-law? Hindi magkaintindihan si Leandro Valderrama sa pagharap sa mga dokumentong kailangang lagdaan at basahin. Sunod-sunod ang meetings niya buong araw at halos hindi siya nakakaalis sa opisina. May ilang kontratang kailangang i-review at may mga memo mula sa board na hinihingi ang kanyang pirma. Ilang sandali pa'y tumunog ang kanyang telepono. Ano yun? Malamig niyang tanong habang napatingin sa kaisang niyang nameplate. Leandro Valderrama, President. Siya ang kasalukuyang presidente ng Milky Way Corporation, kumpanya na namamahagi ng mga dekalidad na tsokolate dito at sa ibang bansa. Ang kumpanya ay pag-aari ng kanyang ama, si Don Alejandro Valderrama. Bagamat chairman pa rin si Alejandro, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Adam ang vice chairman at CEO. May ipinatawag pong dinner meeting si Sir Alejandro sa bahay mamayang 7 p.m. Mahigpit niyang bilin na dumalo kayo at huwag lumiban dahil may mahalaga siyang sasabihin, ani ng sekretarya ng kanyang ama. Napabuntong hininga siya, inayos niya ang kanyang sarili at umayos ng upo sa swivel chair. Napaangat ang tingin niya sa wall clock, mag-aalas 6 na. Sabihin mo, pupunta ako, sagot niya, sabay ligpit ng gamit at dali-daling umalis. Ayaw niyang maipit sa trapiko, lalo't kilala niya ang ama bilang isang istriktong tao na ayaw pinaghihintay. Sumakay siya sa kanyang Ferrari at dumiretso sa mansyon ng kanyang ama. Inasahan na niyang siksikan ang trapiko, kaya't halos 7:00 na siya nang makarating. Pagpasok niya sa dining area, naroon na si Don Alejandro kasama ang asawa nitong si Angelica at ang anak nilang si Adam. Bakit siya nandito? Akala ko ba pampamilyang usapan lang ito, Alejandro? Mariing sabi ni Angelica. Tumikim si Don Alejandro at tinuro ang upuang katabi niya. Si Leandro ay anak ko. Kaya may karapatan siyang narito. Anak mo sa ibang babae. Mariing tugon ni Angelica, habang tila puno ng pagkasuklam ang tingin kay Leandro. Hindi niya ito pinansin. Sanay na siya sa malamig at mapanuyang pakikitungo nito. Mula pagkabata, hindi siya tinanggap ng asawa ng ama. Illegitimate child siya, bunga ng isang kasalanan. Ano bang mahalaga nating pag-uusapan, Dad? Tanong niya sa ama. Kumain muna tayo. Tumungo na lang siya at pilit na kumain kahit wala siyang gana. Hindi siya sanay kumain kasama ang ama at bagong pamilya nito. Lumaki siyang mag-isa, malayo sa poder ng ama, lalo na nang pumanaw ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Matapos ang hapunan, nagsalita si Don Alejandro. Tinawag ko kayo rito upang ipaalam na ako'y magre-retiro na sa posisyon ko. Tumatanda na ako, at panahon na para ipasa ang pamumuno sa inyo. Napataas ang kilay ni Angelica. At ano naman ang kinalaman ng anak mo sa ibang babae? Anak ko pa rin si Leandro, at may karapatan siya sa kumpanya tulad ni Adam, matigas na sagot ni Don Alejandro. Narinig niyang umirap si Adam. Binigyan mo na nga siya ng posisyon bilang presidente. Ano pa bang gusto mong ibigay sa kanya? Bibigyan ko siya ng pagkakataong pamunuan ng buong kumpanya, kung karapat-dapat. Padarag na napatayo si Angelica. Nasisiraan ka na ba ng bait, Alejandro? Ang tunay mong anak si Adam. Bakit mo ipapamana sa anak mong nasa labas ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin? Tahimik lang si Don Alejandro habang galit na galit si Angelica. Umupo ka, Angelica. Hindi pa ako tapos. Naupo ulit ang babae, bagamat nanlilisik pa rin ang mga mata. Isa lang ang kondisyon ko. Kung sino sa inyong dalawa ang unang mag-aasawa ng matinong babae, iyon ang itatalaga kong chairman ng kumpanya. What? Sabay silang halos mapatayo ni Adam.
2 linggo. Yan ang palugit. Piliin ninyo ang babaeng kaya ninyong pakasalan. Isang disenteng babae. Gusto ko nang magpahinga. 33 ka na, Adam. Habang ikaw naman, Leandro, ay malapit ng mag-30. Panahon na para mag-ayos kayo ng buhay. Napailing siya habang bahagyang tumawa. Wala akong balak makipag-agawan sa posisyon mo, Dad. Lalo na ang magpakasal dahil lang dyan. Pag-isipan mo, sagot ni Don Alejandro. Nakikita ko ang potensyal mo, Leandro. Tumayo na ito at umakyat na sa itaas. Naiwan silang dalawa ni Adam. Huwag kang magpakasal, Leandro. Buong buhay kong pinaghirapan ang kumpanyang ito. Ako lang ang may karapatang mamuno rito, hindi ang isang anak sa pagkakasala. Malamig na wika ni Adam, bago padarag na tumayo at iniwan siyang mag-isa sa hapagkainan. Naiiling siyang napatayo rin. Wala naman talaga siyang intensyong makipagkompetensya. Sapat na sa kanya kung anong meron siya ngayon. He's already thankful and contented. Kung tutuusin ay wala naman siyang karapatan sa lahat ng meron ang kanyang ama ngayon. Siya ay bunga lamang ng isang kasalanan, isang resulta ng pagtataksil. Hindi siya dapat nabuhay. Si Adam ang mas may karapatan sa lahat. Hindi niya dapat pagnasaan ang anumang pagmamay-ari ng kanyang half-brother. Lumabas na rin siya ng dining area at muling sumakay sa kanyang sasakyan. Bigla niyang naisip na uminom nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dominic, ang matalik niyang kaibigan. May hapunan dito sa bahay, gusto mo ba? Hindi na, busog na ako, sagot niya. Mag-inom na lang tayo, may ibibigay ako sayo, ani nito. Imbes na pumunta kung saan sa ang club para mag-aliw, dumiretso na lamang siya sa bahay na tinutuluyan ni Dominic kasama ang asawa nito. Pagkarating niya sa mansion ay agad siyang iginiya ni Melia patungo sa minibar kung saan naroon ang asawa nito. Iwan ko muna kayong dalawa, patutulugan ko pa si Ace, nakangiti nitong sambit. Nagpasalamat siya sa babae bago tinungo si Dominic. Bago pa man siya ipatawag ng kanyang ama sa kanilang kumpanya, dati siyang legal director ni Dominic sa kumpanyang Golden Scape Hotels. Nagkakilala sila noong pareho pa silang nag-aaral sa kolehiyo. Bakit ganyan ang mukha mo? Napapagod ka na ba sa Milky Way? Bukas pa rin ang Golden Scape para sayo, pabirong wika nito habang nakangiti. Napailing siya bago kumuha ng sarili niyang shot glass at nagsali ng alak. May ipinag-uuto si Dad. Ano yun? Kung sino ang unang mag-aasawa sa amin ang siyang magiging chairman ng Milky Way, kwento niya. Nagliwanag ang mga mata ni Dominic sa interes. At, tinanggap mo ang hamon, di ba? Tumungga siya sa kanyang baso bago umiling. Hindi, sinabi ko kay Dad na ayoko, pero sinabi pa rin niyang pag-isipan ko raw. Gago ka talaga, pumili ka na lang ng babae at magpakasal, kaysa ibang babae ang kinakalantari mo dyan, gago. Ayaw mo pa nun, lalo pang titibe ang ugnayan ng negosyo natin kung ikaw na ang mamamahala ng kumpanya nyo. Mahina siyang natawa, ayos na ako sa posisyon ko ngayon. Umiling si Dominic. Oo nga pala, sabi mo may ibibigay ka sa akin. Ano yun? Pag-iiba niya ng usapan. Oo nga pala. Sandali lang, kukunin ko, anito bago nagtungo sa pinakamalapit na drawer. Pagbalik ni Dominic ay may dala itong isang puting rosas at isang gintong sobra. Pinukul niya ito ng isang nagtatakang tingin. Magpapakasal ka na ba ulit? Pangatlong beses. Umiling ito habang nakangiti. Hindi pa, pero malapit na siguro. Pero ito, regalo ito ni Alexi. Narinig kong wild at misteryoso raw ang lugar na ito, kaso ayokong isama doon ang asawa ko kaya sayo ko na lang ibibigay. Malay mo, baka doon mo makita ang babaeng mapapangasawa mo para makuha mo ang kumpanya ng daddy mo. Kinuha niya ang invitation card at binuksan iyon para tingnan ang laman. Para sa kanya, hindi ito basta-bastang paanyaya lamang. Pagkabukas niya, bumungad sa kanya ang isang itim na card na may nakaukit na gintong letra. You are invited to Tempted Cruise. 2 linggo mula ngayon, ikakasal ka na sa anak ng business partner natin Isabela. Mabilis at marahas siyang napalingon sa kanyang daddy Bernard na siyang nagsalita. Anong sabi niyo, Dad? Halos hindi makapaniwalang tanong niya. Bingi ka na ba, Isabela? Ikaw ay ikakasal sa panganay ng pamilyang Valderrama at wala kang karapatang tumanggi. Ayan, malinaw na ba? Mataray na tugon ng kanyang mommy Ingrid. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata.
Sa buong buhay niya, sumunod siya sa bawat kagustuhan ng kanyang mga magulang, iyon ang nakatatak sa isipan niya mula pagkabata. Mula sa kanyang pananamit, mga laruan, estilo ng buhok, paaralan, kurso, at lahat ng aspeto ng kanyang buhay, sila ang masusunod. Sa buong angkan nila, palihim nga siyang tinawag na the puppet of the Zulueta. Pero mommy, humihikbi niyang sambit, NBSB siya. Dahil masyadong istrikto ang mga magulang niya, hindi pa niya kailanman naranasan na magka-boyfriend ni magkaroon ng crush. She was homeschooled during her primary and secondary years. Noong nag-college naman siya sa mismong probinsya nila sa Santa Catalina ay bantay sarado siya ng mga ito. What? Aayaw ka? Bakit? Kaya mo bang pamahalaan ang negosyo natin? Isang lalaki ang dapat na tumayo at mangguna sa aking negosyo, pero dahil namatay ang kapatid mo, walang mamamahala sa buong plantation natin, malamig na sambit ng kanyang ama. Napalunok siya para mawala ang baykig sa kanyang lalamunan. They own the biggest cacao plantation in the Philippines at ang kanyang ama ang kasalukuyang namamahala nun. Dapat ay may kapatid siyang lalaki dahil kambal silang ipinanganak, but her brother unfortunately died after their mother gave birth to them, dahil may butas ito sa puso. At dahil nawala ang lalaking anak ng mga ito at nagkaroon ng secondary infertility ang kanilang ina, hindi na ito kailanman nabuntis ulit. She was considered as the jinx in their family. Simula nang magkamalay siya, malamig na ang pakikitungo ng mga magulang niya sa kanya. Noong una ay nagtataka siya, pero kalaunan, natanggap na rin niya na siya ang sinisi ng mga ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Madalas niyang marinig sa dalawa na sana ang kapatid niya ang nakasurvive at hindi siya. Kaya ko naman sigurong pamahalaan ng plantation dad. Nag-aral naman po akong mabuti at magsisikap po ako, aniya sa puno ng pagsusumamong boses. Sarkastiko namang natawa ang kanyang ama. Really? What do you know about the plantation? Ni hindi ka nga makakuha ng magandang marka noon sa kursong napili namin para sa'yo. You are not just born weak Isabella, but you're also stupid. Kung hindi lang sana namatay ang kapatid mo, may mamahala sana ng plantation ngayon at hindi mo na kailangan pang magpakasal. Kahit nawala ka ay ayos lang sana. Hindi na siya sumagot pa at pinili na lang niyang umiyak ng tahimik. Kahit anong paliwanag pa ang sasabihin niya, hindi rin naman siya pakikinggan ng mga ito. So it's final then. Tatawagan ko na si Angelica para makapaghanda na rin sila sa iba pang detalye, ani ng kanyang ina at nauna nang tumayo mula sa sofa. Hindi man lang ito nag-abalang sulyapan siya at nauna nang lumabas ng opisina ng kanyang ama. Her father also stood up when her mother left. Huwag kang magkakamaling takasan kami at ipahiya Isabella. Malawak ang koneksyon ng pamilya natin. Kahit saan ka man magtago, mahahanap at mahahanap ka pere namin. Kapag sinuway mo kami ngayon, ikukulong kita at hindi ka na makakalabas pa kahit kailan, may diin itong bigkas. Napasulyap siya sa malaking shelf na nasa loob ng study room ng kanyang ama. Sa likod niyon ay isang madilim na silid kung saan siya nananatili noon tuwing nagkakamali siya. Nakakatakot ang kadiliman ng loob. Ayaw na niyang bumalik doon kahit kailan. Napapitlag siya ng hawakan ng kanyang ama ang kanyang balikat at mariin na pinisil. Follow US like you always do nang sa ganun makabayad ka sa pagbuhay namin sayo, anito bago siya iniwang mag-isa sa loob. Pinahid niya ang kanyang luha at inayos ang sarili bago siya lumabas ng opisina ng kanyang ama. Nakasalubong niya ang mayordoma nilang si Manang Dolores sa labas. Hindi ito nagsalita nang makita siya pero baka sa mangga mata nito ang awa para sa kanya. Nakarinig siya ng ibas ng sasakyan, tanda na umalis niya ng mansion ang mga magulang niya. Kakain ka na ba? Ipaghahanda kita, antag ni Manang Dolores nang tumapat ito sa gawin niya. Huminga siya ng malalim bago umiling. Hindi na po, Manang. Bababa na lang po ulit ako mamaya, tanggi niya. Tumango naman ang matanda at nilampasan na siya. Napagpasaya na lang niyang umakyat sa kanyang silid at nagkulong sa kanyang kwarto. Dumungaw siya sa malaking bintana kung saan natatanaw niya ang napakalawak nilang lupain na puno ng kakao. Napabuntong hininga na lang siya, hindi niya lubos na akalaing ikakasal na siya sa susunod na mga linggo. Ni hindi nga niya kilala ang mapapangasawa niya. Pagpilit niya paarap sa kanyang kama ay siya namang pagbukas ng pintuan ng kanyang silid. Nagulat pa siya nang makita ang pinsan niyang si Celine at Beatrice na parehong namamalagi sa Maynila.
Isabela, malakas na tili ni Beatrice at patakbong yamakap sa kanya. Nandito pala kayo, natutuwa niyang tanong. Binisita ko sina Mami Clara kasama si Celine kaya sumaglit na ako dito, masigla nitong tugon. Lumapit na rin si Celine sa kanya at yamakap. Long time no see Isabela. Malungkot siyang napangiti. Taliwas sa kalagayan niya ang dalawa niyang pinsan. Pareho itong mahal ng sariling mga magulang at suportado sa kung anong gusto ng mga ito. Pasensya na kayo. Alam niyo naman na ayaw ni na Mami na naglalabas ako. Agad na napairap si Beatrice sa sinabi niya. Tito Bernard and Tita Ingrid are so evil. Marahan naman itong pinalo ni Celine. Tumigil ka nga, Tito at Tita Perren natin ang mga yan. Muli na naman itong umirap. Kahit na, ang evil Perren nila. Napailing na lang siya bago humugot ng hangin para sabihin sa mga ito ang sitwasyon niya. May sasabihin ako sa inyo. Agad na tumitig sa kanya ang dalawa. What is it? Bakit pakiramdam ko masamang balita yan? Nakataas ang kilay na tanong ni Beatrice bago pabagsak na naupo sa kanyang kama. Napabuntong hininga siya, ikakasal na ako 2 linggo mula ngayon. Literal na nanlaki ang mga mata ng dalawa niyang pinsan sa naging pahayag niya. Are you damn serious Isabela? Paano ka naman ikakasal gayong halos hindi ka nga makalabas ng bahay ninyo? Nagtatakang tanong ni Celine. Muli siyang bumantong hininga, sa anak ng kaibigan ni Mommy. OMG! Seryoso, arranged marriage like my brother. Malungkot siyang tumungo bago muling ibinaling ang tingin sa bintana. Ayaw niyang magpakasal pero alam niyang wala siyang magagawa kundi sundin ang gusto ng mga magulang niya. Isn't that too cruel? I mean, hindi ka na nga nila hinayaan na magawa ang kahit na anong gusto mo tapos pati sa pagpapakasal mo ganun din. Frustrated na wika ni Celine. Pilit siyang ngumiti nang humarap sa dalawa niyang pinsan para hindi ito labis na mag-alala sa kanya. Pero ayos lang din naman. Malay ninyo mabait ang mapapangasawa ko, di ba? Sino daw ba ang lalaki? Yusisa ni Beatrice. I don't know. Sabi ni na Mommy, eldest daw ng mga Valderrama. Mabilis na natutop ni Beatrice ang bibig nito. Oh my, I knew that guy if I'm not mistaken. He was handsome but don't know if he's nice. Nilang nitong wika bago bumantong hininga. Bakit ba kasi kailangan ka pa nilang ipakasal sa lalaking hindi mo naman kilala at hindi mo mahal? It's about the damn business, Celine interrupted. Valderrama owns the biggest chocolate manufacturer and distributor company in the country at sakto yun para sa plantation nila Isabela. Buntong hiningang napailing si Beatrice sa ikalawang pagkakataon. Ugh, that's too frustrating. Tumakas ka na lang kaya. Marahas siyang napalingon sa pinsan niya. It was very tempting pero muli niyang naalala ang banta ng kanyang ama kaya imbes na sang-ayunan ito ay umiling siya. You know what will happen kapag tumakas siya, pairap na sabi ni Celine bago tumabi sa kanya sa may bintana. Then if she really wants to get married, we can have a bridal shower then. Do you think Tita Ingrid will allow it? Sarkastikong ani ng kanyang katabi. Mabilis na napasimangot si Beatrice. Ugh, Tita Ingrid is so annoying. Huwag niyo na nga akong alalahanin. Ayos lang talaga ako, natatawa niyang tugon. Lang segundong katahimikan ang dumaan sa pagitan nilang tatlo subalit maya-maya lang ay bigla na lang pamitik sa ere ang daliri ni Beatrice. Alam ko na, kung ano man yang naiisip mo, itigil mo yan Beatrice. Ipapahamak mo lang si Isabela sa gagawin mo, saway ni Celine dito. This is only once in a lifetime. Tulungan naman natin si Isabela na maranasan niya ang buhay dalaga. Ikakasal na siya kaya deserve niyang maging malaya kahit ilang days lang kontra nito. And what are you planning to do? Nakataas ang kilay na tanong ni Celine. A sly smile appeared on Beatrice's lips bago nito inilabas ang isang envelope mula sa dala nitong bag at agad na iniabot sa kanya. Pinukul niya ito ng nagtatakang tingin bago napasulyap sa animo isang invitation letter. What is this? It's an exclusive invitation to Tempted Cruise, a place where you can make your wild and extraordinary desire come true to life. Tempted Cruise. Mahina niyang sambit habang titig na titig sa kulay gold na envelope. Yup, it was a gift for US noong kasal namin ni Nikolai but you know, I'm pregnant kaya hindi ako pwede dyan. Si Celine talaga ang first choice ko dyan kaso mukhang maagawan na yata siya ng tuluyan doon sa greatest love niya,
may halong panginis na sambit ni Beatrice. Just shut up, Beatrice. Celine hissed. Totoo naman ano bang nagustuhan mo doon kay River? Mukhang sinto-sinto iyon. He looks like an idiot with his corny face, pairap nitong sabi. Hinayaan na niyang magbangayan ang dalawa habang ang atensyon niya ay nasa imbitasyon na ibinigay ni Beatrice sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope kung saan tumambad sa kanya ang kulay itim na card. Marahan niyang hinaplos ang nakaukit na kulay gold na mga letra. You are invited to Templed Cruise. Kapag nag-asawa ka na, marami ka nang hindi magagawa. Give yourself a break, Isabela. Hindi mo naman tatakasin sina Tito, mag-e-enjoy ka lang sandali, ani Beatrice na pumukaw sa lumilipad niyang diwa. Lang sandali pa niyang tinitigan ang imbitasyon bago maingat na ibinalik sa loob ng envelope ang laman at ibinalik kay Beatrice. Hindi na Beatrice. Hindi rin naman papayag sina Mommy at Daddy. Inirapan siya ng babae bago padabog na ibinalik sa kanya ang invitation. Sinabi ko bang magpaalam ka? Bakit ba napakamasunurin mo? Wala pera namang bunga ang pagiging mabait mo sa kanila. Pasayahin mo naman ang sarili mo. Pero masusundan peren nila ako doon, buntong hininga niyang sagot. Beatrice gave her no hand sign bago ito ngumiti. Templed Cruise has a very tight security, my dear, and from the name itself, it's a cruise. Maglalayag ka sa malayo kaya malabo kang mahabol ni na Tito. I am not up for this, Beatrice. Baka mas lalo lang kagalitan ni na Tita at Tito si Isabela at parusahan siya, nag-aalalang sabat ni Celine. She's too old for that damn punishment. 28 na yang si Isabela. Mas matanda pa nga sakin yan, nakasimangot nitong ani bago bumaling sa kanya. Basta ako na ang bahala sa mga gamit mo at sasakyan. All you have to do is get out of the house unnoticed. Kapag nagawa mo yun, makakapag-get away ka na for the first time, napapalakpak nitong ani. Huminga siya ng malalim bago tumango. Sige, pag-iisipan ko. Excited naman siyang niyugyug ni Beatrice na ikinatawa niya. Who knows, you might find true love in the ocean, Isabela. Baka Sir Ino ang makita niya doon o di kaya Shokoy, sabat ni Celine na ikinatawa niya. Ininugusan naman ito ng pinsan niya. Ang corny mo, nahahawa ka na sa greatest love mo. Ilang oras pang nanatili sina Beatrice at Celine sa loob ng kanyang silid bago ito nagpaalam na babalik na sa mansion ni na Tita Clara. Sakto namang pag-alis ng dalawa ay siyang pagdating ng mga magulang niya galing sa lakad. Anong pinag-usapan ninyo kanina ng mga pinsan mo, Isabela? Tanong ng kanyang ina habang kumakain sila ng hapunan. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at nakitang mataman na nakatitig sa kanya ang mommy niya. Tumikim siya bago sumagot. Nagkwentuhan lang po kami tungkol sa buhay may asawa ni Beatrice, tsaka nasabi ko na rin po sa kanila na ikakasal na ako, malumanay niyang wika. Nanatiling nakatitig sa kanya ang kanyang ina na para bang alam nito na may hindi siya sinasabi. Humigpit ang kapit niya sa kubyertos. Kung sakali man na pauunlakan niya ang imbitasyon na ibinigay ni Beatrice, hindi siya sigurado kung kakayanin ba niyang tumakas. Hindi pa niya iyon nagagawa kahit kailan. Sigurado ka bang wala kang tinatago sakin? Malamig nitong tanong. Napalunok siya bago tumango. Wala po, Mommy. Huminga ito ng malalim bago sumandal sa upuan. Mabuti kung ganun. Sleep early tonight dahil luluwas tayo ng Maynila bukas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Maynila po. Yes. Kailangan mo nang masukatin ng wedding gown na susuotin mo sa kasal mo. Though it's only an arranged marriage, engranding kasal ang magaganap kaya kailangan elegante din ang susuotin mo. It should be more grand than Beatrice and Austin wedding, tukoy nito sa dalawa niyang pinsan. Marahan siyang tumango habang pilit na itinatago ang kanyang excitement. Okay po, Mommy. Leon ang unang beses niyang makakatapak ng Maynila. Dahil kapag may family gathering ang buong angkan nila at sa Maynila ginaganap, hindi siya isinasama ng kanyang mga magulang. Doon ka na rin pansamantalang titira para masanay ka sa buhay Maynila. You will be living in a condo for the meantime habang hinihintay nating dumating ang araw ng kasal mo, singit naman ng kanyang ama. Sa Maynila kayo ikakasal ng mapapangasawa mo at doon ka na rin titira pagkatapos. You will become a Valderrama kaya may karapatan ka na rin sa kumpanyang mamanahin ng magiging asawa mo. It will be a good asset for US since their company is very big and influential.
Mas mahihigitan pa natin sina Benjamin at Clara kapag nagkataon, tukoy nito sa mga magulang ni Beatrice. Muli na naman siyang tumango. Natapos ang kanilang hapunan na halos hindi niya nagagalaw ang pagkain niya. Masyadong abala ang isipan niya kaya't hanggang sa nakahiga na siya sa kama, ang offer parent ni Beatrice ang gumugulo sa isipan niya. Napatingin siya sa wall clock na nakasabit sa dingding ng kanyang silid. Malapit ng mag-alauna ng madaling araw. Napalingon siya sa invitation card na nasa bedside table. Kinuha niya iyon at muling pinagmasdan. Ilang saglit pa'y bumangon siya at sumilip sa bintana subalit may mga tauhang nakabantay sa paligid ng kanilang mansion kaya nanlulumo siyang bumalik sa kanyang kama. Kinabukasan ay maaga parent siyang nagising. Agad naman siyang naghanda para sa pag-alis nilang dalawa ng kanyang mommy Ingrid. Mahuhuli naman sa pagluwas ang daddy niya dahil abala pa ito sa farm. Hindi niya kinalimutan ang invitation na ibinigay ni Beatrice sa kanya at maingat iyong itinago para hindi makita ng mommy niya. Pagkarating nila ng Maynila ay diretso sila sa condo unit na sinabi ng kanyang ama. Agad namang umalis ang kanyang ina dahil may mahalaga pa daw itong aasikasuhin kaya't naiwan siyang mag-isa sa condo. Pinili na lang niyang magpahinga dahil wala naman siyang naisip na gawin. Mommy, pwede po ba akong pumunta ng bookstore bukas? Mula sa kinakain nito ay nagangat ng tingin ang kanyang mommy Ingrid. You are not familiar with this place. Baka maligaw ka lang. Pwede naman po akong magpahatid sa driver natin. Sigurado ka bang sa bookstore ka talaga pupunta? Baka naman nagbabalak ka ng tumakas. Sinasabi ko sa iyo Isabella, malilintikan ka talaga sa daddy mo. Anito at pinukol siya ng nag-aakusang titig. Mabilis naman siyang umiling. Hindi po mommy, hindi po ako tatakas. Sandali siya nitong tinitigan bago tumango. Okay, you can have an hour. Just don't tell your dad na lumabas kang mag-isa. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahatid siya sa driver sa isang national bookstore. Sandali lang siyang namili ng librong babasahin bago lumabas at bumalik sa kinaroroonan ng driver na naghihintay sa kanya nang damako ang kanyang tingin sa isang cute na coffee shop na nasa kabilang kalye. Daydream Cafe. Agad siyang napangiti. May coffee shop naman sa bayan nila pero hindi pa siya nakakapasok doon dahil hindi naman siya nakakalabas masyado sa mansion nila. Manong, pwede po ba akong pumasok doon kahit sandali lang? Bibili lang ako ng maiinom. Tumingin naman ang driver sa kabilang kalye bago sumagot. Bilasan niyo lang po ma'am ha. Baka pag-alitan po tayo ni Madam Ingrid. Opo, maraming salamat po Manong, aniya bago mabilis na tumakbo papunta sa coffee shop. Agad niyang sinipat ang menu na nasa taas ng counter. Sakto naman at agad niyang nakita ang orange espresso na madalas na dalhin ni Beatrice sa kanya noon kaya napagpasyahan niyang iyon ang order niya. Tumayo siya sa pila para hintayin ang ibang nauna na matapos sa order mga ito. Napakamot pa siya ng noo dahil mukhang medyo matatagalan siya. Lumipas ang 50 minuto bago siya nakarating sa tapat ng counter. 2 orange espresso po at isang moist orange cake, aniya sa crew. 350 po lahat, ma'am. Kinapa niya ang kanyang bag kung saan nakalagay ang kanyang wallet. Inilapag niya ang bagong bili niyang libro sa counter at hinanap ang kanyang wallet. Matagal pa bago niya iyon nakita dahil magulo ang loob ng kanyang bag. Agad niyang iniabot sa crew ang perang pambayad nang tumunog ang kanyang cellphone at nakitang si Manong ang tumatawag. Man, matagal pa po ba kayo? Tumawag na po si Madam Ingrid at hinahanap na tayo. Sandali lang po, Manong. Palabas na po ako, aniya at tinanggap na ang kanyang order sa katumakbo palabas ng kafe. Akmang tatawid siya sa kalsada nang bigla na lang may marahas na humablot sa braso niya dahilan para mapasubsob siya sa matigas nitong dibdib. Mabilis na nanuot sa kanyang iiyong ang mamahalin at panlalaki nitong kolon. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at agad na sumalubong sa kanya ang isang hindi pamilyar at gwapong mukha. He was a drop-dead gorgeous fine man with his captivating dark blue eyes. Muntik ka ng masagasaan, hindi ka ba marunong tumawid sa kalsada? His voice sound deep and husky. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapatulala habang kaharap ito. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kagwapong lalaki bukod sa mga pinsan niyang nakatira sa Santa Catalina. Matangos ang ilong nito, matibay ang panga, at manipis ang labing parang inaanyayahan kang halikan. Para itong karakter na lumabas mula sa isang nobelang romantiko.
Alam kong gwapo ako, kaya tigilan mo na yung pagtulo ng laway mo, woman.